Red carpet! Red carpet na po sa press! Yung cast po, dito lang po! So, ulitin ko yung tanong ko sa'yo kasi viral yun eh. Bakit ang sexy mo ngayon? Totoo po ba? Remember sa press sa Luxen, ang dami-daming natuwa. Bakit ka sexy ngayon? I'm crying really hard. And then tinuro mo siya. Siya talaga. Nag-viral nga yun, nakita ko. Yung video na yun. Oo nga eh. Pero siya ba talaga ang isa sa mga reason? Reason din siya ng pagpapataba ako eh. Why? Ay, may interview. Hiligin maglambing, nagpapadala ng pagkain. Ah, talaga. Parang unfair naman yun, samantalang siya. Di ba ang daya? Yan ang gusto niya eh. Ayan, thank para you. Para wala daw umagaw. Oh, wow! Viral na ng pataba mo raw siya, padala ka raw ng padala ng pagkain para wala raw umaga. Hindi, napaproud na ako dyan dahil kahit pa paano nag-start na ng workout routine. Bibiglayin na lang tayo dyan. Sabi ko nga, baka after, a year, mag-calendar girl ka na. So, balak niya na rin yata pumasok din sa mga mature roles. So, excited na ako. Pero ikaw nga daw nagpapadala ng pagkain. Sige ka, di ba? Baka bawasan ko muna, titipid mo na. Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita nyo naman ang sagot nila Mikey Quintos and Paul Salas. Actually, there was a time kasi remember yung pinost ko rin dito na ang dami-dami, nag-viral talaga kahit sa TikTok ang dami natuwa doon. Kasi nga, ang sexy-sexy ni Mikey at that time, press conference sa Luxent Hotel ng isang series sa GMA7 at tinuro nga ni Mikey si Paul Salas na siyang reason daw kung bakit siya sumisexy. Pero this time, medyo aminado naman si Mikey na lumusog siya ng konti. Pero hindi naman sobrang lusog. Yung ganun lang. At si Paul, again, parang sinisisi niya dahil nga madalas nga raw magpadala ng pagkain para wala raw maging kaagaw sa kanya. But yun na nga. So sinabi, nakita niyo naman ang sagot ni Paul Salas kanina. But of course, walang isyong buntis-buntis. Ngayon palang linawin na natin yan. Kasi sa showbiz naman, pag pumayat ka, pag tumaba ka, buntis ka. Pag pumayat ka, nagda-drugs ka. Kung ano-ano mga issue. But anyways, eto nga, kuha pa rin ito sa ginanap na premiere night sa SM Mega Mall Cinema 8 ng Shake, Rattle, and Roll. Extreme, ang bongga-bongga nga. Ang dami mga Sparkle, GMA artist na of course nag-support kay Bryce Eusebio. Kasi nga, si Bryce, ayan, isa sa pinakamagandang role ang naibigay sa kanya sa Shake. Talagang isa siya sa mga lumalaban dun sa mga kalaban nila, mga kontrabida nila. At ang galing-galing, napakaswerte niya na nabibigyan agad siya ng chance at mukhang naman talaga, dedicated naman ng bagets. Talagang fight kung fight din sa mga role na binibigay sa kanya. Nabigyan pa ng tamang panahon nyo na magpaganda ng katawan, bonggang-bongga yan. But anyways, eto nga, before ito, after ng premiere night, so kanya-kanya na. Eto, nagpe-prepare na kasi at this point, nagpe-prepare na para sa question and answer. Nagulat nga ako kasi usually after ng press con, after ng premiere night, nagpupunta sa isang restaurant, doon ginaganap ang press conference or even before ng premiere night, nagkakaroon na ng interview and portion. Pero kadalasan talaga, after ng premiere night, doon nagaganap ang press conference. At sa isang restaurant ginagawa. Pero this time talagang sa loob na mismo ng sinihan. At syempre, hindi agad-agad umalis sa mga fans. At ginusto nilang magstay doon para mapakinggan kung paano magsalita, paano sumagot ang mga artista sa mga press. So, ayan si Bryce, talaga. But anyways, all in all naman, napakaganda ng Shake, Rattle, and Roll. Ako hindi ako nahihiyang i-recommenda ito kasi kung gusto nyo talaga ng mga pelikulang magpapataas ng emosyon nyo, eto yon. Talagang mula sa simula hanggang dulo, 3 episodes yan The Glitch, the Mukbang, and the Rage. So, yung Mukbang, yun ang isa sa magpapatawa sa inyo dahil andun nga sila Ninong Rai, pero sa Glitch lang sila Iza Calzado, talagang doon bibilib ka kay Iza Calzado kung paano makipagbakpakan at ang ganda-ganda niya. Ang galing-galing niyang umarte, of course. Ayan sila AC Bonifacio, nakita niyo naman. But of course, yung Rage talagang grabe. Yun ang episode na Jane De Leon. Alam niyo si Jane De Leon talaga, future actions woman talaga siya. Kasi
ang galing-galing niyang makipaglaban, makipagbakbakan. Kahit nasabihin mo pang shooting, pero ang laki ng nagawa ng Darna sa kanya para maging yung ano niya, yung laban niya sa katawan niya, bonggang-bongga. So, kaya guys, panoorin niyo